ang kapangyarihan ng apoy sa tao. Ngunit nakatayo sina Adan at Eva at tinitingnan ng apoy at hindi makalapit sa yungib dahil sa kanilang pangamba sa apoy. At patuloy na nagdadala si Satanas ng mga kahoy at inihahagis sa apoy hanggang sa umakyat ng mataas ang mga apoy nito at tinakpan ng buong yungib sa kanyang pag-iisip na sunugin ang yungib ng malaking apoy. Ngunit ipinagtatanggol ito ng anghel ng alahaya, bayaawa, at hindi niya maaaring sumpain si Satanas o saktan siya sa pamamagitan ng salita, sapagkat wala siyang kapamahalaan sa kanya, ni ginawa niya ito sa pamamagitan ng mga salita mula sa kanyang bibig. Kaya't tiniis siya ng anghel nang hindi nagsasabi ng kahit isang masamang salita hanggang sa dumating ang salita ng alahaya na nagsabi kay Satanas, umalis ka riyan, minsan mo nang dinaya ang aking mga lingkod at sa pagkakatawang ito ay ninanais mo silang sirain. Kung hindi dahil sa aking awa, winasak na sana kita at ang iyong mga hukbo sa ibabaw ng lupa. Ngunit nagtiis ako sa iyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagkatapos ay tumakas si Satanas sa harapan ng alahaya, ngunit patuloy na nagliyab ang apoy sa palibot ng yungib na parang apoy ng uling sa buong araw. Ito ay ang ika-46 na araw na ginugol ni na Adan at Eva mula nang sila ay umalis sa hardin. At nang makita ni na Adan at Eva na humupa na ng bahagya ang init ng apoy, sila'y naglakad patungo sa yungib upang pumasok doon ayon sa kanilang naagawian. Ngunit hindi nila magawa dahil sa matinding init ng apoy. Pagkatapos ay umiyak silang dalawa dahil sa apoy na naghiwalay sa kanila at sa yungib, at sa apoy na lumalapit sa kanila nagliliyab, at sila'y natakot. Pagkatapos ay sinabi ni Adan kay Eva, tingnan mo ang apoy na ito na may bahagi tayo sa atin na dating sumusunod sa atin. Ngunit hindi na ngayon nang tayo ay lumabag sa hangganan ng paglikha at nagbago ang ating kalagayan at ang ating kalikasan ay nabago. Ngunit ang apoy ay hindi nagbago sa kanyang kalikasan. Minabago mula sa kanyang pagkalikha, kaya ngayon ay may kapangyarihan ito sa atin. At kapag tayo ay lumapit dito, sinusunog nito ang ating laman nang hindi tinupad ni Satanas ang kanyang mga pangako. At bumangon si Adan at nanalangin sa alahaya, bayaawa na nagsasabi, tingnan mo, ang apoy na ito ay naglagay ng pagitan sa amin at sa yungib na iyong iniutos na aming tirahan. Ngunit ngayon narito, hindi kami makapasok dito. Nang marinig ng alahaya si Adan, ay sinugo niya sa kanya ang kanyang salita na nagsabi, O Adan, tingnan mo ang apoy na ito. Pagkaiba ng apoy at init nito mula sa hardin ng mga kaluguran at mabubuting bagay dito. Nang ikaw ay nasa ilalim ng aking
Bakit, o Adan, hindi niya tinupad ang kanyang kasunduan sa iyo? Kahit isang araw man lamang, kundi inalis niya sa iyo ang kalwalhati lang nasa iyo, nang ikaw ay sumunod sa kanyang utos. Iniisip mo ba, Adan, na minahal ka niya nang gawin niya ang kasunduang ito sa iyo? O na minahal ka niya at ninanais kang itaas sa kataasan? Datapwat hindi, Adan, hindi niya ginawa ang lahat ng iyon dahil sa pag-ibig sa iyo, kundi ninanais niyang ilabas ka mula sa liwanag patungo sa kadiliman, at mula sa mataas na kalagayan patungo sa katgahamak, mula sa paluwanan niyan patungo sa pagkababa, mula sa kapalangahan patungo sa pag-aayuno at panghihina. Sinabi rin ang Bilba Yahawa